isip ng pasyente na to. Pero alam niya, irregular na yung wave dahil hindi na nga siya normal yung pag-iisip eh. So walang nakakaalam kung anong tumatakbo sa utak natin. So ang kinakount lang ng mga doktor o ng mga specialista is yung wave. So yung beta wave, ito po yung responsible sa wakefulness natin, yung sa gising. Nagising tayo alert. Pag kaya ay mataas, insomnia. Pag kaya naman ay bumaba, ay tulog ka maghapon. So kailangan po daw, pag relax tayo, pinabababa niya o na yung epekto ng massage sa katawan, pinabababa niya si beta wave. Pinatataas naman niya si delta. Kaya po, konting, di ba po yung mga bata na gusto niyo patulugin, masahihin niyo dito, tulog. Scalp massage, tulog, dito. Ito lang, stimulate po dito, diretso na sa utak, diretso na sa nerve sensory ng utak, tulog ang bata. Kahit naman po sino sa atin. Di mo ba? Pagka dito, minamasahe lang kayo, masakit ang ulo, tulog agad kayo, nare-relax. Isa rin pong dahilan yan, nakakapagpataas tayo ng endorphins at saka ng serotonin na responsible po sa pain. Pinapataas niyo yung pain tolerance natin. Yan din po yung isang dahilan ng massage. Sa muscular system, relieves muscular tension, relax muscle, reduce muscle soreness, manually separated muscles. Siyempre po, pagka may mga, sabi nga diba, pagka yung mga bata dati, may pilay hangin, pinapamasahe agad. Yun po, konting ubo-ubo pa nga lang eh, pinapamasahe na natin. So yung mga muscle na yan, nare-relax, so nagiging alert tayo, bumabalik yung gana natin, which is yung mga lactic acid na nakastock dyan sa mga muscle na yan, nawawash out, inilalabas natin sa pamamagitan ng pawis, inilalabas natin sa pamamagitan ng ihi. Minsan, yung iba, pagkatapos magpamasahe, doon madiretso sa CR kasi naiihi. So lahat ng metabolismo, masamang bad metabolism, pain metabolites, ganun din po yung mga lactic acid, is iniihi na nila, nawawash out. So yung regular na massage, hindi naman po sinasabi na luho kasi ito eh kung sa ibang tao. Pero kung para mabalansa yung buong katawan natin, kailangan din natin kahit man lang simpleng masahe sa balikat, di po ba? Ito po yung mga ibang sample ng massage. Yan, back massage po. Yan, buong likod, sample. Actually, pwede nyo pong tagalan kung gusto nyo. Lagi po pala ang hagod ay pataas. Bakit po pataas? Kasi di ba po, ang sirkulasyon ng dugo ay laging pataas. Mula sa dulo, pataas. So tutulungan mo yung ating dugo o ating dugo na ibalik sa kanya, sa sirkulasyon niya, yung dugo. Kaya lagi po pataas. Secret. Masyado po cooperative yung model natin mga panahon na yun. Next. Sa shoulder massage po. Kung balikat lang, ito po. Yung position po ng kamay, pagbalikat, kailangan nakabuka. Yung paypay, lalo na po yung paypay. Kasi doon po, di ba, masyado nag-stuck yung mga lamig-lamig. Ay, yun po pala sa application na ina-apply nyo. Pwede pong lotion, pwedeng oil. Yung iba gusto, yun nga po, ointment or liniment. Eh, actually hindi po talaga sinasuggest yung liniment kasi nga po, mineral oil po kasi yung base niya. Eh, ang mineral oil, ang pinakagaling po siya sa crude oil. Kumbaga latak ng crude oil. So, masyadong mainit sa balat, nakaka-dry. So, mas advise yung BCO. Meron naman po kung gusto nyo sariling BCO, kayo po ang magluto. Tapos, kung may nabibili po mga scent, kayo na lang po magpatak. Kasi mas nakakadagdag po ng relax yung ampang amoy. Yan, lalo na po sa paypay. Paypay is yung scapula, yung paypay po natin. Shoulder and neck. Pag sa shoulder and neck po, medyo kailangan din po tayo maging palang precautious sa pagdating sa shoulder and neck. Bakit? Kasi ang neck, ito po yung pinaka-vital ng katawan natin. Dahil nandiyan po yung malalaking
dumadaan papunta sa atin. Sakalin ka nga lang eh, di ba? Nawawalan ka na ano. Kasi yung nawawalan tayo ng supply ng dugo sa ating utak, hindi rin po tayo nakakahinga. So kailangan po maging ultimo pag-stretch, dahan-dahan. Yan. At kung sa mga parte naman pong mabubuto, medyo ingat din po. Ang massage po, kahit kanino pwede. Yun nga lang po, precaution tayo sa edad. Siyempre, kung kasing bata, mga bata nandito, medyo ingat kasi malambot pa ang buto. Pagka mga nagaya ni nanay, cerebral, medyo ingat pa rin po kasi lumambot na rin po yung buto. So, paingat na din po tayo. Scalp. Ito po, reveal. Ang aking model. Kaya po ganyan kabata ang nanay ko, lagi po namamasahe. Yan din po isang sikreto ng massage, nakakabata. Di po ba? Nakakabata po talaga. Nakaka-relax po kasi nakakatulog na mahigi. Halatang-halatang po pala talaga tulog. Yan. Isa rin po pala, kumpletuin po natin yung sa facial ha, kasi yung lalo na po ngayon, sa may migraine, maganda po yan, may migraine, may sipon, mga may sipon, tsaka yung mga sabi ko ako may insomnia, pwede po kahit tayo lang magmasahe sa sarili natin, lalo na yung pag may sipon, ito lang po pipindutin sa may para lang po nagsha-shampoo, mula anin, actually 4 corners eh, anit muna, sa may bato, tatlong ulit, sabay dito sa gilid. Ganyan po talaga pagkakasama yung anin, kasi po kailangan magulo daw po magulo ang mundo. Yan po yung pinakaayaw ng iba, kasi daw po nagugulo ang kanilang hairdo. Pero kasi syempre, ang scalp natin, parte pa rin po yan ng balat eh, humihinga pa rin po yan. So, meron pa rin po benefits yan sa hair. Kaya po makikintab yung buhok ng iba kasi namamassage. Yung iba nga po, di ba, sinauna daw ay 100 brush strokes para lumabas yung natural oil ng anin natin. So, hindi na natin kailangan, magpakulay pa ng buhok. So, lumalabas yung natural kulay ng hair natin. So yan po, pinaka sa triangle, subukan ng kilay. Sabi nga, kasi di ba, ang pinakapagod na muscle o muscle sa katawan ng tao ay ang face. Dahil ilang muscle po to, pag nagsalita ako, ilang muscle nang gumagana, lalo na pag nakasimangat ako. Ito pa lang, ang dami na, ayoko naman magpa-botox. Magpapamassage na lang ako kahit ako, mawawala ang aking wrinkles. Relax na relax pa. Dito po, kung mamassage po pala sa taas ng mata, sa taas po ng kilay, wag po sa ilalim. Ito rin, baka po yung minamasahe nyo, ang tattoo na yung kilay, nandito si kilay, nandito yung original. Papain nyo po yung medyo may umbok-umbok, yun po yung, kasi di ba iba nagpapatara, yung taas. Dito lang po, dun po sa taas ng kilay, dahil yun po yung buto. Pag sa ilalim na po sa may cheekbone. Kasi baka po pag sa ilalim, mamali ng pindot, mapalakas, magpapap yung eyeball. So doon lang po. Tapos ito, ito. Yan. Kaya po doon na mag-concentrate, itong parte na to. Kasi ito po yung triangle natin or T-zone. Yan yung malimit na magkaroon ng tagyawat, babara. Meron dyan yung mga sipon. So, pwede nyo pong tagalan, ilang beses yung ulitin. Yun nga lang po, huwag masyadong ma-diin. Kasi, paano kung nagpa-nose bridge? Hindi, pero ayun po, pampa-relax ng. At lahat ng massage sa face ay pataas. Dahil, di ba po, habang tumatanda tayo, ang mga muscle natin sumasag. So, sa face, wala namang ibang exercise dyan eh. So, ang massage talaga, di ba kahit nga daw sa makeup o sa pulbo, pataas lagi. So, ang massage, laging pataas. And relax. And then,
hypertension, ang number one po yung iba sa anger management, inaano nila sa earlobes. May connection daw po yan sa inyong vagus nerve. Dahil ang vagus nerve, ang pinakamalaking ugat sa katawan ng tao mula sa utak. So lahat yan damay. So stimulate mo si vagus nerve para ikaw ay ma-relax. Yung iba, pag nagalit na galit na, di ba sabi nga, diba, sa anger management, isa din sa exercise. So kapag ka-high blood din po, isang unang first aid, pwede din po, lalo na yung mga sa limitan, para din po ma-relax kayo sa buong tenga. Last po is precaution po pala sa pagmamassage. Una po muna, sabi ko nga, i-monitor ang BP dahil pagka mataas naman po ang BP, hindi naman po, o ang presyon, hindi naman po tayo advice na magpamassage. Bakit? Kasi ano man daw po epekto ng massage? Gaganda yung circulation mo, di ba? Maganda na yung, mataas na yung BP mo. Gagawin pa na magpapamasahe pa tayo. Baka po posible sa sobrang taas nung o sa sobrang daloy ng dugo, pumutok na may maputokan naman tayo ng ugat. So hindi naman po. Pero kung ito po ay controlled na yung BP ha, tinatawag ko pong controlled hypertension. Regular ang gamot, may intake na po, controlled, alam mo yung sintomas kung tumataas ang BP niya o hindi. Tapos meron po medikasyon galing sa doktor, ganun din po sa diet, may proper exercise, mas required po kayo magpamassage. Yan po sa mga may arthritis. Sa tuhod. Sa pagpindot po sa tuhod, dahan-dahan kasi medyo yun nga po brittle na ang buto, ingat din po sa pagpisil. Kaya po ina-advise din ng mga doktor na masahihin yung lalo po sa mga nanay natin o sa mga tatay na may arthritis. Dahil po yung mga buto, di ba nga po, sa umaga, medyo stiff sila, matigas. So, ang nagpapastiff niyan is yung muscle o nagpapatigas. Kasi nga po, ginaguard nila, ayaw nilang ikilos kasi masakit. So, ang isang, di ba nga po, ang physiologic effects ng massage is nakakapagpa-relax ng muscle. At saka isa rin po siya sa nakakapagpataas ng pain tolerance natin. So, yung massage sa hita, lalo na po sa parteng may tuhod at binte, nakakadagdag po siya dun sa, sabi natin, tensile strength ng ating mga kasukasuan at ng ating muscle, lalo na po sa tuhod. Ito po yung mga precaution. Check vital signs, lalo na po yung blood pressure. Yung injury po kasi yung iba, pagka natapilo, unang araw, pinapahilot agad. Huwag po muna. Kasi may sarili po tayo defense mechanism dyan eh. Hayaan niyo po muna siya humupa ng pusa niya. Mas maganda pong gawin, ibabad sa yelo, bendahan at ipahinga. Pag ng 3 araw, pang-apat na araw, saka po ipahilot at mag-apply ng hot compress. Hindi po hot compress. Yung unang 3 araw, cold compress, bendahan, at ipahinga. Yung pang-4 na araw, doon po natin ipapahilot at doon din po tayo mag-a-apply ng hot compress. Age, yun nga po sabi ko kanina, pwede sa lahat ng edad. Meron nga po, di ba, neonatal massage. Meron din prenatal para sa mga buntis. Pwede din po sa mga matatanda. Yun nga lang po, tayo ay magkaroon ng precaution dahil po sa bawat edad, merong kanya-kanyang kayang lakas. Present medical situation, syempre po, kung nilalagnat, bawal po magpamasahe. Pero pagkatapos lagnatin, pwede. Dahil po para yung mga, di ba po pagkatapos natin lagnatin o pagkatapos trangkasuhin, ang sakit-sakit ng mga kasukasuan natin. So pwede po magpahilot. Kaya po dati, lalo pong nilalagnat ang mga bata kasi dun sa kataasan ng lagnat, dahil kay mga nandun, hinilutin. Kaya ang bata, lalo nagkakasakit. So yun huwag po dun sa peak ng lagnat, dun na po sa pasinat. O kaya po, bago, sinisinan pa lang, pwede nang
ipakilot o ipamasahe para hindi tumuloy yung lagnat. Kasi pagpapawisan ka na eh. Ganun din po pagkatapos mong lagnatin. Kung So, actually po, bitin yung bitin yung massage. Mas maganda po sana actual, may matuturuan. Pero, ang alam ko po, by 27, magkakaroon po kami ng sana, makakuha ako ng therapist para magkaroon po tayo ng free chair massage. No po. Sana, nandun din po kayo lahat. Kung sino po yung nandito ngayon, sana nandun din po sa araw na yun para yung pinaka-actual, makita niyo po at makaranas din po kayo ng libreng masahe. So bukas po, yung mga exercises naman. Siyempre, yung mga kailangan natin na sabi ko nga po yung mga arthritis, lalo na po sa atin, arthritis at likod, laging masakit. So sa umaga, hirap tayong bumangon. So kailangan muna natin, sabi nga, warm up sa maghapon. Di po ba? Yun lang po at sana bukas po nandito pa rin po kayo. Happy meeting po sa inyo.